vision and the blueprint. Tayo po ay nasa huling series na ito po ay mayroong kinalaman, lalo tigit sa pasimula at sa plano ng kaligtasan at sa pagbalik ng atin pong Panginoon. At atin pong pakatandaan, mga minamahal mga kapatid, ng atin pong ginagawa, ito po ay paghahanda sa mga anak ng Diyos at mga babala na ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan upang mahanda sa pagbalik ng atin pong Panginoong Hesus na tagapagligtas. Kaya ang atin pong iglesia ay pinagtitibay na ang atin pong gawain sa pamamagitan ng media ministry ay atin pong maipahatid sa iba't ibang dako ng mundo ang pabalita ng Ebanghelyo tungkol sa kaligtasan ng atin pong Panginoon. Kaya the days of Noah ay dumating sa kanila pong kapanahunan, nagbigay ang Diyos ng palugit almost 100 taon para lang mangaral ang kanya pong lingkod upang ang lahat ay mapabalitaan. Kung atin pong mapapansin, mga minamahal mga kapatid, ay konti lamang ang naligtas sa kanila pong kapanahunan. Wala pong pagkukulang ang Diyos at ang kanyang lingkod, sapagkat habang ginagawa nila ang pabalita, sila ay gumagawa ng literal na templo o daong para sa kaligtasan ng mga tao sa lupa noong unang panahon, sa panahon po ni Noe. At ang Diyos ay nagbigay ng palugit na napakahabang panahon upang maalaman ng tao sa panahon nila na lumaganap ang kasamaan, kaya lilipulin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Pero dahil ganun ang ganda ng kanilang kalagayan, mga kapatid, hindi po nila ito tinangkilik at hindi po nila ito sinunod at pinakinggan. Kaya pagdating ng anaw, paggunaw sa pamamagitan ng tubig, marami po ang napahamak at kunti lamang ang naligtas. So yun po yung kasaysayan ng kanyang buhay. Ibinabalik po siya sa aklat ng Mateo sapagkat ang kanya pong kasaysayan at ang kasaysayan po ng mundo sa panahon po ni Noe ay lumaganap ang kasamaan. Mas lalo tigit ngayon, mga minamahal na mga kapatid, na nasa huling yugto tayo ng kasaysayan ng mundong ito, mas lalong maraming tao at lumaganap palalo ang kasamaan sapagkat ang sumpa ng kasalanan ay nandito sa atin pong mundong ginagalawan. Kaya ang mensahe po ni Noah mula Heneses hanggang Apokalipsis ay tinatawag siyang prophetic na nasasaad sa banal na kasulatan. Sapagkat ang unang propesiya na nangyari ay sa buhay ni Noah. At ang unang pagbigay ng palugit ng Diyos para gunawin sa pamamagitan ng tubig ang buong sanglibutan ay sa panahon po ni Noah yan. Kaya ang Diyos mayroon po siyang ibinigay na babala. Nangaral siya ng almost 1 taon mahigit, 100 years mahigit. At sa bawat taon na lumilipas sa kanila pong buhay, ay hindi po sila nagkukulang para ipangaral ang tungkol sa paghuhukom. So meaning to say, sa panahon po ni Noah, ay mayroon ng paghuhukom ginawa ang Diyos para hukuman ang kasalanan sa buong sanglibutan. Sa panahon po nila yan. Kaya naman sa panahon po ng pangangaral ng taong ito ay inatasan sila ng Diyos na gumawa ng daong. So literal po ito, na habang nangangaral, mayroon pong daong na ginagawa, ipinapakita sa buong sanglibutan o sa panahon ni Noah na ang kanyang ginagawa, ito ay sumusunod siya
sa atas ng Diyos o sa utos ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. So habang hindi pa dumarating ang paghuhukom o yung judgment day, mayroon pong ipinapaunang pangangaral. Kaya naman mga kapatid, sa panahon po ng taong ito na lingkod ng atin pong Panginoon, ay marami po siyang naranasan. Nandyan na yung pagkutya sa Kanya, nandyan na yung pagsigaw sa Kanya, na ang salita ng Diyos na Kanyang dinadala upang ipangaral sa Kanya pong kapanahunan ay hindi po ito tinangkilik ng sanglibutan. At ang tanging tumangkilik lamang sa salita ng Diyos sa Kanyang kapanahunan ay ang Kanyang pamilya. So ibig sabihin mga kapatid, inahalin tulad siya sa isang kasaysayan na kung saan mayroon pong paghuhukom na darating sa atin pong sanglibutan. At ang paghuhukom na ito na darating sa sanglibutan, walang iba kundi ang judgment day o ang pagbabalik ng atin pong Panginoon. Kaya ang nasusulat po mga kapatid sa aklat ng Mateo ay mayroon pong hinihintay na paghuhukom ang sanglibutang ito. Marahil nga lang mabuti ang Panginoon at napaka haba ng kanyang pasensya na ginagawa dito po sa sanglibutan. Subalit atin pong pakatandaan na ang lahat ng panukalang ito ay mayroon pong katapusan. Kaya ang kasaysayan ng sanglibutan, mayroon po siyang hangganan. Kaya ibinigay ang isang halimbawa sa panahon po ni Noah na mayroon pong hangganan, lalo tigit kapag ang Diyos ang magbigay ng panahon kung kailan matapos at kailan ibababa ang kanya pong paghatol. Kaya dito po sa ating aralin na creation and the blueprint, yan po ay nakapanukala na sa hukuman ng Diyos. At ang hukuman po ng Diyos, kaya po yan nailagda sa santuaryo ng langit kasi alam natin na kapag lumabas ang atin pong Panginoong Yesus doon po sa santuaryo ng langit, yan po ay tinatawag na second coming. At ang second coming ng atin pong Panginoon, yan po ay napipinto at nalalapit na. The days of Noah have come. Paano tayo makakapasok doon po sa inihanda ng Diyos na daong para sa katapusan ng panahon at yugto ng kasaysayan ng atin pong sanglibutan. Mga minamahal na mga kapatid, sa panahon po ni Noah, iba't iba ang ginagawa ng mga tao. Nariyan na yung lahat, nariyan ang gawain ng isang sanglibutan na lugmok sa kasalanan at kasamaan na yan ang nakapagpalungkot sa mata ng Diyos. Kaya sa panahon po ni Noah, umabot doon sa kaharian ng langit ang kasamaan ng sanglibutan. Hindi pa gaano marami tao noon. Ang sa atin ngayon, mga minamahal na mga kapatid, ang kasamaan ng sanglibutan ay umabot na sa hangganan at sa trono ng mga langit. Kaya sabi po rito ng atin pong Panginoon sa aklat ng Mateo, but as the days of Noah were, so also will coming the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Dito po ipinakita ni Mateo at ng ating Panginoon, sapagkat ang aklat po ng Mateo ay nagsasaad siya ng tungkol sa pagbalik ng atin pong tagapagligtas. At ang kasaysayan sa pagbalik ng ating Panginoon, ipinapauna na ang mga babala para po sa atin. Ipinapauna ang babala, mga mensahe ng Ebanghelyo ng Kaligtasan para po ang mga anak ng Diyos o ang tao sa buong sanglibutang ito ay mahanda sa kanya pong pagbalik. Kaya ang atin pong programa dito po sa ating iglesia, mga kapatid, puro po yan preparation. Puro po yan paghahanda. At habang naghahanda,
ang mga anak ng Diyos, mayroon pong gawain na ipinapagawa ang Diyos para po sa kanyang iglesia. At ang gawain na ito ng iglesia, habang pinapahanda tayo ng Panginoon para sa kanyang pagbalik, ito ang kanyang inatas na dadalhin natin sa buong sanlibutan. Kaya ang denominasyon po ng Seventh-day Adventist, iisa po ang sigaw tungkol po sa second coming. Ang pinakamaganda lang sa atin pong denominasyon, kasi ang atin pong pag-aaral tungkol sa second coming, kalagayan ng patay at ang santuario, ito po ay kumpleto na ibinigay po sa atin ng doktrina ng atin pong Panginoon. Kaya atin pong papansinig mabuti. Ang Panginoon ayaw po niya na mayroong mapahamak na tao. Kung susunod tayo sa kanyang kalooban. At ang kalooban ng Panginoon, lagi po yang nakalatag sa buong sanglibutan. Kaya ipinagkatiwala at pinagkatiwalaan ang ating eklasya, tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa propesiya at mga babalang ito, kasi alam ng Panginoon na ang totoong sumusunod sa Kanya at ang Kanyang totoong eklasya sa huling panahon, kundi ang eklasya na sumusunod sa Kanya pong banal na kalooban. Kaya ang pabalitang ito ay Kanya pong ipinagkatiwala sa Kanya pong mga anak. Pansinin po natin, sa panahon ni Noah, wala hong pinagkaiba sa atin pong panahon. Ano ang kasalanan na ginagawa ng mga tao noon sa panahon ni Noah at ano naman ang kasalanan na ginagawa ng tao sa ating kapanahunan? Kaya ito po ay parallel siya. Kung ano ang pangyayari sa panahon ni Noah, ganyan din ang mangyayari sa panahon ng pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Yung second coming, walang problema. Mangyayari yan. Kasi ang Panginoon may sabi niyan. Ang judgment day, mangyayari kasi ang Panginoon ang may sabi niyan. Sa panahon ni Noah, advance na ibinigay ang babala bago dumating ang gunaw o judgment day. At mayroon pong timeline na binigay ang Diyos. At doon sa timeline na yon, ibig sabihin, may katapusan ang Diyos kapag magbigay siya ng babala. At ang babala na ibinigay ng Diyos, kailangan mong pumasok sa daong para maligtas. Ang problema lang, kapatid, habang nangangaral si Noah, iba ang mentalidad ng tao. Kasi ang mentalidad ng tao nandoon sa pangkamunduhang gawain. At ang pangkamunduhang gawain, ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan, ito po ay naging kaaway siya ng Diyos. Kaya atin pong pansining mabuti, kapag tayo po ay nangangaral ng tungkol sa kaligtasan, tungkol sa Diyos, lalo na pag ito ay nakamedya, bihira lang ang tumatangkilik. Kunti lang, mga kapatid. Kaya sa panahon ni Noah, nakita ito ng Diyos. Pero binigyan pa rin sila ng palugit ng Diyos para pumasok sa daong. Pero wala hong pumasok. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi epektibo ang kanyang pangangaral. Kasi ang pangangaral ni Noah, mayroong literal na ginagawa na daong, mayroon din silang literal na ginagawa ng pabalita tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. At lalo tigit ang pagpasok sa daong na inihanda ng Panginoon at ito'y ginawa ng tao sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Pero wala, kapatid, matigas. Sa atin pong kapanahunan, mga minamahal, simple lang ang pinapagawa ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung ano ang nangyari noon, dapat atin pong balikang tanaw na ang pangyayari sa panahon ni Noah, yan din ang mangyayari sa atin pong kapanahunan. At ang pangyayaring ito, hindi na sa pamamagitan ng tubig gugunawin ang sanglibutan, kundi gugunawin siya sa pamamagitan ng apoy. Pero tandaan po nating mabuti, ang tumangkilik, kunti lang. Kaya kung inyo pong mapapansin sa aklat po ng Revelation, yun pong tinatawag na remnant church, maliit na pulutong, kunti lang yan sila, pero yan ang nagdadala ng mensahe ng katotohanan. At ang mensahe na dinadala
ng kunting pulutong na to o ang eklesyang ito ay sa pagpasok sa daong ng kaligtasan sa templo ng Diyos sapagkat ipinapauna na sa atin ng Panginoon na mayroon pong paghuhukom na darating. At yan po ay naka-timeline. Yung oras na yan na ibinigay niyang taon para dyan sa paghuhukom na yan, sa aklat ni Daniel, mangyayari yan. At dahil ang taon na nangyari sa panahon ni Noah, na almost 100 taong nangaral, mangyayari yan sa atin pong kapanahunan. At malapit na po siyang matapos dito po sa pinakadulo. Ano po ang ibig sabihin ng atin pong Panginoon? For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Hindi naman sinabi dyan, mga kapatid, na ang pagbalik ng ating Panginoon ay 8 lang ang maligtas. Kundi ang ibinibigay ng Diyos dyan sa timeline na yan, na yung sa panahon ni Noah, ang haba ng panahon na kanyang ibinigay sa kanyang lingkod upang ipangaral ang pagliligtas, kunti lang ang tumangkilik. At sa panahon natin ngayon, mga minamahal na mga kapatid, na ibinigay na timeline ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik, ang oras na ating tinitingnan, yung pangyayari. Ang pangyayari, yan ang magtuturo sa atin na nariyan siya sa mga pintuan. Pero kunti lang ang tumangkilik. So ano pong ibig sabihin? Katulad sa mangyayari, sa timeline na ibinigay ng Diyos sa panahon ni Noah, ganyan din ang oras na kanyang ibinigay sa timeline ng pagbalik ng atin pong Panginoon. Kaya mula creation hanggang sa revelation, naka-timeline po yan sa orasan ng atin pong Panginoon. At ang orasan ng atin pong Panginoon, kapatid, malapit na yan siyang matapos. At kung matapos na, mag-ending na ang kanya pong orasan dahil sa pangyayari na yan ang tinitingnan na palatandaan na sa kanyang pagbalik ay matatapos na ang kasaysayan ng atin pong sanglibutan. Kaya creation and the blueprint, nariyan yan sa kamay ng atin pong Panginoon. At ang pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid, tandaan po nating mabuti. Saklaw lahat ang paghuhukom ng Diyos, yung judgment day na kanyang ibababa sa lupa. Pero bago darating ang judgment day na yan, na atin pong hinihintay o hinihintay ng sanglibutan, sapagkat yan ang nasusulat, ang mga anak ng Diyos na tumangkilik at sumunod sa Kanya, dadalhin muna niya doon sa kaharian ng langit. Kaya yung tanong kanina, paano ba makapasok ang mga anak ng Diyos? Paano makapasok ang mga lingkod ng Diyos bago darating ang katapusan ng panahon ng Kanyang paghuhukom? Kaya ang judgment day, kapatid, ibababa ng Diyos. Ang mga palatandaan, nariyan na. Ang problema kung paano tayo makakapasok doon sa Kanyang inihanda na tahanan bago darating ang paggunaw ng sanglibutan sa pamamagitan ng apoy. Kaya advance po niyang ibinigay para po sa atin. Kahapon ng hapon, atin pong pinag-aralan itong makipot na daan. At ang makipot na daan ay sumisimbolo at ang makipot na pinto ay sumisimbolo sa gawain at aral na ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya pong mga lingkod. Na itong mga gawain na ito, mga minamahal mga kapatid, ito ang maghahatid sa atin kung ating susundin at tangkilikin ang pabalita ng atin pong Panginoon. Kaya siya po ay patuloy na nananawagan sa bawat isa sa atin na ang Diyos, kung siya ay mag-akda at magtakda ng panahon para sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanglibutan, ay matutupad. At dahil ito ay matutupad sa Kanya pong ibinigay at itinakdang panahon, kailangan ang tao ay mahanda at ang Kanyang eklasya ay mahanda sa mga gawain na ito. Kaya ang gawain po ng EBS, Voice of Hope Music Ministry, ito po ay pinalawak at pinalago ng atin pong Panginoon para tayong lahat ay mahanda sa pagbalik ng atin pong tagapagligtas. Sa umagang ito, mga minamahal, mga kapatid, ang atin pong creation and the blueprint, ito po ay huling series
na tungkol ito sa pagbalik ng atin pong Panginoon, sa kanyang paghukom, sa kanyang pagdating, at sa pagliligtas ng Panginoon sa kanya pong piniling mga anak. Kaya mamayang hapon, bubuksan muli natin ang isang pag-aaral na ito po ay darating sa mga series na atin muling tutuklasin upang mapuno ang bayan ng Diyos para tayong lahat ay hindi na tayo magtataka kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi, sapagkat kumpleto ang pabalita na ibinigay ng Diyos, palugit na panahon para po sa ating lahat upang tayong lahat ay mahanda sa pagbalik ng atin pong tagapagligtas. Ko po'y umaasa at naniniwala, mga kapatid, na sa pamamagitan ng atin pong ginagawa, ang mga anak ng Diyos sa dakong ito at saan man sila naroon sa atin pong denominasyon, bilang mga 70 Adventists na nagdadala ng mensahe sa pambuong sanglibutan, ito po ang magiging hudyat sa bawat isa sa atin na tayo po ay magiging tapat na maglingkod sa atin pong Panginoon hanggang sa pagtatapos ng kasaysayan ng atin pong sanglibutan. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatiran po namin sa eklesyang ito at sa pananampalatayang ito, ang Diyos kailanman hindi siya nagkulang para po sa atin. Ang tao ay mayroong pagkukulang. At ang pagkukulang ng tao na yon, ang Diyos na ang nagpuno noon sa pamamagitan ng kanya pong mga banal na salita. Kaya nasa atin ang mga desisyon na ito, nasa atin ang pinakahuling hudyat ng atin pong pananampalataya, kung saan ang ating papanigan, alam na natin kung ano ang mangyayari sa sanglibutan. Kaya ang panig na doon tayo sa katotohanan, ang panig na siyang magdadala sa atin upang tayo ay nasa piling ng atin pong tagapagligtas. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.